Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 2, Week 5. Ang tungkuling ginagampanan ayon sa pananampalataya ng mga kasama sa pamilya ay nagpapatatag sa ugnayan sa Diyos at sa paggawa ng kabutihan ng pamilya. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang hinahanap na salita. Gamiting gabay sa pagsagot ang mga pagsasalarawang ibinibigay. Siya o sila ay ang mga kapatid mong babae na nakakatanda sa iyo. Tama, ang sagot ay ate. Siya o sila ay ang mga kapatid mong lalaki na nakakatanda sa iyo. Kuya. Siya ang itinuturing na ilaw ng tahanan. Nanay. Siya ang itinuturing na haligi ng tahanan. Tatay. Siya ang pinaka nakakabata mong kapatid. Bunso. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Iguhit ang check kung ito ay nagsasaad ng kawastuhan at X naman kung hindi. Ang pangunahing tungkulin ng magulang sa pamilya ay magbigay ng pagmamahal at proteksyon. Check. Ang karaniwang tungkulin ng ina sa pamilya ay mag-aral ng mabuti sa eskwela. X. Dapat maging pasaway ang kapatid upang maging mabuting kasapi ng pamilya. Ito ay X. Ang mga lolo at lola ay maaaring magbigay ng payo at gabay sa mga magulang at apo. Ito ay check. Ang tungkulin ng mga anak sa pamilya ay sumunod sa mga utos ng mga magulang at igalang ang bawat kasapi nito. Ito ay check. Punan ang acrostic o word puzzle sa ibaba. Isulat ang mga salita, parirala o pangungusap na iyong maiuugnay sa salitang pamilya. Punan ang acrostic o word puzzle sa ibaba. Isulat ang mga salita, parirala o pangungusap na iyong maiuugnay sa salitang pamilya. Paano mo mailalarawan ang gawain? Ano-ano ang iyong mga naging batayan sa pagbibigay ng mga salita o pariralang may kinalaman sa salitang pamilya? Gamit ang mga salita, parirala at pangungusap na iyong isinulat, anong isang kaisipan ang iyong natutunan tungkol sa pamilya? Umawit sa tono ng Leron-Leron Sinta. Tungkol saan ang awitin na ating kinanta? Alin sa mga linya ng awitin ang nakakuha ng iyong pansin? Bakit? Bakit napakahalaga ng ating pamilya sa paghubog ng ating pananampalataya? Ang pamilya ang pinakamahalagang bahagi ng lipunan. Ang mga kasapi ng pamilya ang mga unang nakakasalamuha at nakakaimpluwensya sa bawat tao. Sa pamilya unang natutunan ang bawat pagpapahalaga na isinasabuhay ng bawat individual tulad ng pananampalataya. Malaki ang gampanin ng pamilya sa paghubog ng pananampalataya ng bawat miyembro nito.
sa pamamagitan ng pagiging halimbawa at pagbibigay ng gabay sa mga nakababatang miyembro. Higit na napapalalim ang pananampalataya ng bawat isa. Ilan sa mga tungkulin na dapat isakatuparan upang mapaunlad ang pananampalataya ng mga kasapi ng pamilya. Pagsasagawa ng panalangin. Ang pamilya ay maaaring magtakda ng mga panahon para sa panalangin sa bahay. Ito ay magbibigay daan sa bawat miyembro ng pamilya na palakasin ang kanilang ugnayan sa Diyos. Pagtuturo ng mga aral ng pananampalataya. Ang mga magulang ay maaaring magbahagi ng kanilang kaalaman at pananampalataya sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagturo ng mga banal na kasulatan, mga aral na relihiyon at mga pang-araw-araw na pag-aaral ng pananampalataya. Pakikilahok sa mga panrelihiyong gawain. Ang pamilya ay maaaring maging aktibo sa kanilang relihiyosong komunidad sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga serbisyo, pagtitipon at iba pang gawaing panrelihiyon. Ito ay magbibigay daan sa mga miyembro ng pamilya na makaranas ng mas malalim na ugnayan sa kanilang pananampalataya. Pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa, ang pamilya ay nagbibigay ng isang mapagmahal at mapanagutang kapaligiran kung saan maaaring lumago at palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Sa pamamagitan ng mga gawain at halimbawa ng pamilya, ang mga miyembro nito ay maaaring magkaroon ng mas mataas na antas ng pagpapahalaga sa kanilang pananampalataya at mas malalim na ugnayan sa Diyos. Hanapin ang mga sumusunod na salita sa talahanayan pagkatapos alamin ang mga kahulugan ng mga ito. Pamilya, relihiyon, panalangin, lumikha, ugnayan. Narito ang mga kahulugan. Ito ay ang gawain ng pagkakaroon ng malalim na pagkikipag-usap at pagkikipag-ugnayan sa kinikilalang lumikha. Ito ay ang pangunahing unit ng lipunan kung saan ang mga kasapi ay nagbibigay ng suporta, pagmamahal at proteksyon sa isa't isa. Siya ang kinikilalang gumawa sa daigdig at sa lahat ng may buhay na namumuhay dito. Ito ay tumutukoy sa koneksyon, relasyon o kaugnayan sa pagitan ng dalawang bagay, entidad o individual. Ito ay sistema ng mga paniniwala, ritual at mga gawaing panrelihiyon na nakatuon sa isang espiritual na konsepto, Diyos o mga banal na bagay. Susing ng pagwawasto. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa ang kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng sariling pananampalataya. I-decode ang sumusunod na mga salita upang mabuo ang isang kasabihan. Gamiting gabay ang katumbas na bilang ng bawat letra. Narito ang susi sa pagwawasto. The family that prays together stays together. Ang pamilyang nagdarasal ng sama-sama ay namumuhay ng payapa at masaya. Paano mo mailalarawan ang gawain? Ano ang nais iparating ng kasabihan? Mula sa kasabihan sa itaas, gumawa ng isang poster na magpapakita ng mga kahalagahan ng pamilya sa paghubog ng pananampalataya. Narito ang rubrics.
Punan ang organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan tungkol sa mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya sa pananampalataya. Mga tungkulin ng magulang o tagapangalaga sa paghubog ng pananampalataya. Mga tungkulin ng mga anak sa pananampalatayang itinuro sa kanila. Ang pamilyang nagdarasal ng sama-sama ay namumuhay ng payapa at masaya. Punan ang talahanayan tungkol sa mga gawain sa pananampalataya at kung ito ay iyong naisasagawa. Maging matapat sa pagsagot nito. Nagdarasal ako kasama ang aking pamilya. Nagsisimba o sumasamba ako kasama ang aking pamilya. Isinasabuhay ko ang mga aral na natutunan ko sa aming relihiyon. Ang panalangin o pagdarasal ang isa sa mga pangunahing gawaing panrelihiyon na itinuturo ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang panalangin ay itinuturing na pinakamabisang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay may mga positibong epekto sa ugnayan ng pamilya. Narito ang ilang mga epekto nito. Magkasama-sama ang bawat kasapi ng pamilya. Ang pagdarasal bilang isang pamilya ay maaaring maging pagkakataon para sa mga miyembro ng pamilya na magkasama-sama at magkaroon ng panahon ng pag-uusap at pagtutulungan. Ito ay maaaring magpalakas ng samahan at pagkakaisa sa pamilya. Magkaroon ng tiwala sa isa't isa. Ang panalangin ay maaaring magdulot ng pagtitiwala sa isa't isa. Sa pagdadasal bilang isang pamilya, maaaring lumakas ang tiwala ng bawat isa sa kanilang kakayahan na malampasan ang mga hamon at mga pagsubok sa buhay. Pagkakaroon ng pagkakaisa. Ang panalangin ay maaaring magdulot ng pagkakaisa sa mga miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbibigay ng suporta sa bawat isa sa pag-abot ng mga pangarap at ambisyon. Magkaroon ng gabay sa pang-araw-araw na gawain. Ang panalangin ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng patnubay mula sa isang mas mataas na kapangyarihan na maaaring maging gabay sa mga miyembro ng pamilya sa kanilang mga desisyon at hakbang sa buhay. Sa makatuwid, ang panalangin ay maaaring magdulot ng maraming positibong epekto sa ugnayan ng pamilya mula sa pagpapalakas ng samahan hanggang sa pagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa sa mga panahon ng pagsubok. Matapos malaman ang mga epekto ng panalangin at pagdarasal sa ugnayan ng pamilya, magbigay ng tig-isang tiyak na gawain sa loob ng iyong pamilya na magpapakita ng mga ito. Gamiting gabay ang graphic organizer sa ibaba. Maaaring hingi ng tulong ng mga kasapi ng iyong pamilya sa pagsagot sa gawain. Mga epekto ng panalangin sa ugnayan ng pamilya. Magkasama-sama, pagtitiwala, pagkakaisa, paggabay. Gumawa ng isang panalangin o dasal para sa iyong pamilya. Maaari itong sarili mong gawa o panalangin na itinuturo sa iyong pamilya. Kuhanan ng video ang sarili habang binabasa ang nagawang panalangin sa harap ng inyong pamilya. Maghanda sa pagbabahagi nito sa klase. Panalangin para sa pamilya. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 3, mga tradisyon ng pamilya na may kaugnayan sa pananampalataya. Iguhit sa loob ng bilog ang bagay o anuman na maaaring maging simbolo ng kinabibilangang relihiyon. Isulat naman sa mga kahon ang mga tradisyon sa inyong pamilya
na may kaugnayan sa pananampalataya. Halimbawa, Kristyanismo, Katoliko, Romano, paghahanda kung may kapistahan. Ang bawat relihiyon ay may mga sariling tradisyon at mga paniniwala. Ang mga tradisyon at paniniwala ay may mahalagang papel sa paghubog ng pananampalataya ng bawat isa. Narito ang ilang mga kahalagahan kung bakit nararapat ituro ng mga magulang o tagapangalaga sa mga nakakabatang miyembro ng pamilya ang mga paniniwala at tradisyon na may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Bilang mapagkakakilanlan, mga tradisyon at paniniwala ay nagbibigay ng pagkakakilanlan at kaugnayan sa isang pangkat ng mga tao. Ito ang naglalayong magbigay ng kahulugan sa kanilang pagiging bahagi ng isang kultura o relihiyon. Maipasa sa susunod na henerasyon. Ang mga tradisyon ay naglalaman ng mga kaalaman at aral na naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ito ay nagpapalakas sa mga pagpapahalaga at prinsipyo na nagpapatibay sa samahan sa pamilya at komunidad. Pagpapanatili ng kapanatagan. Ang pakiramdam ng pagkakaugnay sa nakaraan at ang pag-asang mayroong susunod pang henerasyon na magpapatuloy sa mga tradisyon ay nagbibigay ng kagalakan at pag-asa. Pagpapalakas ng mga ugnayan sa pamilya at komunidad. Ang pagpapatupad ng mga tradisyon at ritual ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pamilya at komunidad na magkasama-sama at magkakaisa. Ito ay nagpapalakas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya at nagpapalakas ng kanilang pagmamahalan at respeto sa isa't isa. Pagpapalakas ng pananampalataya. Ang mga tradisyon at paniniwala ay nagpapatibay sa pananampalataya ng isang tao. Ito ay nagsisilbing gabay sa pagsasagawa ng mga ritual na nagtuturo sa isang individual kung paano siya dapat maging tapat at magkaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos. Sa kabuuan, mahalaga ang mga tradisyon at paniniwala sa paghubog ng pananampalataya dahil ito ay nagsisilbing pundasyon, kahulugan at ugnayan ng tao sa kanyang sariling kultura, relihiyon at kapwa-tao. Sagutin ang katanungan sa ibaba tungkol sa kahalagahan ng pagtuturo ng mga tradisyon sa kinabibilangang relihiyon sa mga nakababatang miyembro ng pamilya. Gumamit ng 8 hanggang 10 pangungusap lamang sa iyong kasagutan. Bakit mahalagang maituro sa mga anak ang mga tradisyon ng pamilya na may kaugnayan sa pananampalataya? Narito ang pamantayan. Pumili ng isang tradisyon ng pamilya na may kinalaman sa pananampalataya. Gumawa ng isang comic strip na magpapakita nito. Humanda sa pagbabahagi nito sa klase. Narito ang rubric sa pagmamarka. Ang kabuuan ay 30 puntos. Para sa ika-4 na araw. Sa kabuuan, ang pamilya ay naglalarawan ng isang napakahalagang bahagi sa paghubog ng pananampalataya ng isang individual sa pamamagitan ng kanilang mga halimbawa, mga aral at pagtutulong. Ang pamilya ay nagbibigay ng malalim na pundasyon at suporta para sa pagtuklas at paglago ng bawat miyembro sa kanilang pananampalataya. Matapos ang kabuoang aralin sa iyong kwaderno, magsulat ng 5 mga bagay o aral na iyong natutunan.
Pagkatapos ay ibahagi ito sa iyong katabi. Palagdaan din ito sa kanya bilang tanda na naibahagi mo ito sa kanya. Kompletuhin ng pangungusap upang masukat ang pagkakaunawa mo sa paksa. Ang pamilyang nananalangin at sumasampalataya ng sama-sama ay patlang. Para sa inyong pagsusulit, basahin at suriin ang bawat pahayag. Isulat ang T sa patlang bago ang bawat bilang kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Ang pamilya ay nagbibigay ng halimbawa sa pamamagitan ng kanilang sariling pananampalataya. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may kalayaang pumili ng relihiyon o pananampalatayang kanilang sasalihan. Ang suporta at pagmamahal ng pamilya ay hindi nakakatulong sa paglago ng pananampalataya ng bawat miyembro. Ang panalangin ay itinuturo ng mga magulang upang mapalakas ang ugnayan ng pamilya sa kinikilala nilang lumikha. Ang mga tradisyon o seremonya ng pananampalataya ay hindi dapat pinagsasaluhan ng pamilya. Hindi mahalaga ang pagtuturo ng magulang ng pananampalataya sa kanilang mga anak dahil matutunan naman nila ito sa sarili nila habang lumalaki. Ang pagturo sa mga bata ng mga aral at kwento mula sa banal na aklat ay isa sa mga paraan upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Ang kabutihan at pagmamahalan ang pangunahing layunin na nais ituro sa pananampalataya. Ang pagdarasal bilang isang pamilya ay maaaring maging pagkakataon para sa mga miyembro ng pamilya na magkasama-sama at magkaroon ng panahon ng pag-uusap at pagtutulungan. Ang panalangin ay ginagawa lamang kung may mga bagay na nais hilingin o makamit. Narito ang mga susi ng pagwawasto. Basahin at unawain ang bawat katanungan o pahayag, bilugan ng letra ng tamang kasagutan. Ano ang unang paaralan ng isang individual sa paghubog ng kanyang pananampalataya? Alin sa mga sumusunod ang unang dapat maging mabuting halimbawa o modelo ng isang bata tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya? Anong gawain ang nagbibigay ng pagkakataon sa pamilya na magkasama-sama at magdarasal? Alin sa mga sumusunod ang tungkulin ng mga magulang sa pagtuturo ng mga aral ng pananampalataya sa kanilang mga anak? Bakit mahalaga ang suporta at pagmamahal ng pamilya sa paglago ng pananampalataya? Narito ang susi ng pagwawasto. Para sa inyong takdang aralin, panoorin at unawain ang video sa ibaba. Isulat sa iyong kwaderno ang aral na nais nitong ipabatid sa mga manonood. Kwento ng pananampalataya, Tagalog Motivational Story, Gintong Aral.